Pilipino. Welcome sa UCSP TV, kung saan ang mga problema sa ating lipunan ay ating pag-uusapan. Ako po si Javen Paler. At ako naman po si Ayla Clarice Castañeda. At nandito po tayo ngayon sa Royal and Pontifical University of Santo Tomas, Catholic University of the Philippines. Hindi alamin kung ano ang migration at ang buhay ng OFW. Ano nga ba ang mga iyon? Ang migration, ayon sa Merriam-Webster Dictionary, it is a movement of an organism from one place to another. Kumbaga, ang mga tao daw ay lumilipat sa ibang lugar upang mabuhay doon o di kaya maghanap ng trabaho. Yun palang migration. Ano naman ngayon ang OFW? Ang OFW naman, ito ay nangangahulugang overseas Filipino workers. Sila, mga kapwa natin Pilipino, na nangingibang bansa upang humanap ng trabaho. Yun pala yun. Tara't alamin na natin ang tungkol sa kanila. Tara! Sa tingin nyo guys, paano kaya narating ng mga kanununuan natin ang bansang Pilipinas? Lumipad kaya sila? Gumamit kaya sila ng sasakyang pagkakawid? O baka naman namangka sila? O sumakay ng barko? Hindi! Baka nag-train sila, baka nag-LRT o nag-MRT sila papunta dito sa Pilipinas. Pwede din eh. Pero sa tingin ko, sumakay sila ng spaceship. Tapos, lumapag sila sa Pilipinas. Pwede din! Mga sa UCSP TV, gusto niyo bang malaman? Dahil yan sa yelo na nabuo noong Ice Age. Sa tulong ng yelong nabuo, ito ang nagsilbing tulay sa ating mga ninuno at pati na rin sa mga hayop upang makalipat ng ibang lugar na pwede nilang matirhan. Pagkatapos ng Ice Age ay natunaw na ang yelo. Kaya naman nawala na ang tulay ng pinagtawiran nila. Dito na nga nabuo ang teorya ng tulay na lupa. Naayos ng mga siyentipiko ang naging paraan ng ating mga ninuno upang parating ang ating bansa, dito na malayo nagsimula ang kasaysayan ng migrasyon. At para ating pag-usapan ng epekto ng OFW at ng migration sa ating lipunan, narito si Kyla Basit para sa Talakayan with Kyla. Nandito po ako sa Lover's Lane upang talakayan ang epekto sa lipunan ng OFW at migration. Sa huling 30 taon, ang konsepto ng migrasyon ay dumating. Milyong-milyong Pilipino ang handang itaya ang kanilang mismong buhay at kaligtasan kapalit ng magandang trabaho at magandang sweldo. Ayon sa isang survey ng Pulse Asia noong 2005, napatunayan na unti-unting tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Pati na rin ang mga bata edad 10 hanggang 12, tumatayang nasa 47% ang nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa. Sa makabilang banda, ang Pilipinas ay naging matagumpay sa pagiging labor exporter ng ibang bansa. Ngunit naging sanhi naman ito sa pagbagal ng pag-usad ng pag-unlad. Ang pagpapadala ng milyon-milyong Pilipino sa ibang bansa ay naging indikasyon na ang migrasyon ay may mahalagang parte sa kaunlaran ng isang bansa. Ang Pilipinas ay naging sanay na o subok na sa konseptong migrasyon kung kaya't nagkakaroon ng abilidad upang rumisponde at sumang-ayon sa pagbabago ng labor market. Isa sa mga halimbawa ay ang mga trabaho sa pagiging nurse. Dahil sa antisipasyon ng pangangailangan sa mga nurse, maraming nursing schools ang nagtatayo at maraming tao ang nagnanais maging nurse. At kahit mga doktor ay nag-aaral na sa pagiging nurse upang tumaas ang tsansa ng pagtatrabaho sa ibang bansa. At yan ang talakayan natin with Kyla. Back to you, Ayla and Javen. Salamat, Kyla. At para naman ating malaman ang mga kadahilanan kung bakit may kukonsidera ang mga ito bilang problema sa ating lipunan, tawagin natin si Joanne Cortez. Para sa Tanong Mo, Sagot ni Joanne. Malaking katanungan ng ating mga kababayan, bakit problema sa ating lipunan ang migration? Halina at sagutin natin yan. Nagmamigrate ang iba ay dahil dito sa ating bansa ay kulang sa mga trabaho at mababa ang sahod. Ayon sa UNICEF.org, naapektuhan ng migration ng ang mga pamilya ay dahil ang mga family members ay kulang sa kaalaman. At ito ay umeepekto sa broken family. Isa pa ay minsan ang migration ay isang dahilan kung bakit naaabuso ang mga OFW. Pangalawa, ang migration ay ang isang dahilan
kung bakit lumalaki ang mga populasyon. At nagkakaroon ito ng problema sa bansa. Dahil nahihirapan ang gobyerno masustain ang mga pangangailangan ng isang bansa at lalong nakukulangan sa trabaho. At ang ibang mga professional ay nagmamigrate na din at konti na lang ang natitira sa ating bansa. Kahit na ang makukuha nilang trabaho sa ibang bansa ay mas mababa pa sa mga trabaho nila dito. At yan ang tanong mo, sagot ni John Cortez. Back to you, Ayla and Javen. Salamat, Joanne. At para malaman natin ang mga posibleng solusyon sa problemang iyon, narito si Rob Turbanos para sa solusyonan natin yan with Route T. Matapos malaman ang mga problemang ito, halina't solusyonan natin. Kanina nasabing ni Joanna Cortez ang mga problema ng migrasyon. Una sa lahat ay broken families, pagtaas ng populasyon sa mga bansa, ang pag-aabuso sa mga OFW, ang mga paglipat ng mga profesyon ng mga profesional ng mga mas matataas na antas, at marami pang iba. Ito ang mga solusyon sa mga problemang ito. Una sa lahat, dapat mag-usap-usap ang mga bansa na babaan o pagpantay-pantayin ang mga sweldo sa iba't ibang profesyon sa buong mundo. Pangalawa ay ang affordable housing. Ang mga pabahay natin sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, ay napakamamahal. Isa ito sa mga nagiging leading causes at orason ng pag-migrate o pagtrabaho ng mga ating kababayan sa ibang bansa. Kailangan mas lumaki ang kanilang mga kita upang matugunan ang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa bahay. Pangatlo, quality education. Magandang kalidad ng edukasyon ang nagtutulak sa atin para gumanda ang mga estudyante o mga grumagraduate taon-taon. Ang pagtaas ng kalidad ng edukasyon ang pupersa sa ating ekonomiya na mas umayos pa at mas magandang mga trabaho ang mga makukuha ng ating kababayan. Dahil nga sa pangangailangan ng mga iba't ibang tao sa estado ng buhay sa ating bansa, hindi natin maiiwasan ang mga migration. Kung kaya, dapat i-empower natin ang mga undocumented migrants sa ibang bansa. Hindi natin dapat sila pineperahan o pinagdidiskitahan o pinapahirapan sa kanilang mga trabaho. Ang mga undocumented migrants ay isa sa mga taong sa buong mundo na tumatanggap ng napakababang sweldo at napakahirap na mga trabaho. Kailangan makipagtulungan ang mga bansa o ang mga bansa nila at bansang nilipatan nila upang magkaroon sila ng maayos na trabaho, tirahan, sweldo, at higit sa lahat maayos ang kanilang mga papeles para maging legal ang kanilang pag-migrate. At iyan ang solusyonan natin iyan with Ralph T. At dyan na nga nagtatapos ang ating edisyon ukol sa OFW at migration. Hanggang sa muli po mga Tomasino, ito ang UCSP TV!